Mapagpalang araw, kaibigan. Minsan pa, nandito po tayo sa loob ng tahanan ni Kuya Romy at Ate Dorcas. Ang layunin, bakit tayo narito, hindi upang magpagkwentuhan, kundi dali ng mabuting balita ng Diyos sa kanilang tahanan. Alam niyo po ba kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa bawat tao? Noong panahon na si Jesus ay nangangaral dito sa ibabaw ng mundo, marami siyang nadadahanan mga tao, mayroong mga iba't ibang karamdaman. At sa pagdahan ni Jesus, lahat lumalapit sa Kanya at pinagagaling yung kanilang mga sakit. Maging yung mga kamamatay lamang ay muling nabubuhay sa panahon niya. Kaya napakahalaga ang pakikinig ng Ebanghelyo ng Panginoon, at ito natin ay matutungayan ngayon sa Biblia. Meron po tayong hawak na Biblia, yung manipis, o ibig sabihin, New Testament o Bagong Tipan. Ngayon, bago po tayo papalaot sa pag-aaral ng Ebanghelyo, tayo po ay panandaliang lalapit sa Diyos upang hingin ang kanyang tulong upang siyang pumatnubay sa bawat isa sa atin, sapagkat yun ay salita niya, dapat lang buksan ang puso at isip ng isang tao upang sa ganon lahat po tayo maginabang ayon sa kanyang plano. Purihin ka, Panginoong Diyos, salamat sa pagkakataon na binibigay mo sa amin na kami po'y malayang makapagbulay ng iyong salita. Buksan ang puso at kaisipan ng bawat isa, sapagkat ang iyong salita ay ang aming buhay. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po sa Hebreo, ganito po nakalagay sa chapter 10, verse 8. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunogin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihandog gayon sa kautusan. 9. Sa kanya sinabi, narito ako upang tugdin ng iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. 10. Dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo ni Yesu Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng isang paghahandog ng kanyang sarili, at iyon ay sapat na. Kasi bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga ayin. Subalit hindi nakakapawi ng kasalanan ng mga iyon. 12. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan, at iyo'y sapat na. Pagkatapos lumuklok siya sa kanan ng Diyos, kasi at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kahaway. Itong handog na tinutukoy po rito ay ayon sa batas, ayon sa kautusan. Dahil ang mga tao po noon ay nagsawa ng kakahandog ng mga hayop sa Diyos para mapawi po ang kasalanan nila. Ang ginagawa kasi nila ng mga tao na yon noon sa panahon nila, dati masunuri sila sa batas. Pero dahil nagsawa na po sila, ang ginawa nila, binago nila ang sistema. Imbis na sundin nila yung batas ng Diyos, ginawang komplikado. Ang inahandog po noon, halimbawa,
may panganay kang anak sa mga iyong alagang hayop, yun ang ihandog mo kasi the best yun eh. Sa mga gulayan naman, yung pinakahunang bunga ng yung mga gulayan, yun ang inahandog nila. Dahil nagsawa na po ang tao sa ganitong parahan, ang ginawa nila, kahit bulag ang hayop, ihandog nila. Kahit pilay ang hayop, ihandog nila. Kahit may diferensya ang hayop, ihandog nila. Ganon din po sa gulayan. Hindi na po nila sinusunod yung tamang sistema. Meron pong nangyaring ganyan sa panahon nila. Tingnan po natin. Sa panahon ni Apostol Pablo, siya po ang nagkwento tungkol sa mga taong ito. Ganito nakasulat. Roma chapter 10 verse 1. Mga kapatid, ang marugdog kong nais at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. Isipin niyo po yung salita ni Pablo. Ang kanyang gusto patungkol sa mga taong ito, sabi niya, ang dalangin ko, maligtas sila. Kung titignan mo ang konteksto, hindi po sila ligtas. Tuloy natin ang basa, kaibigan. Mapatutunayan kung sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit mali ang kanilang batayan. Yan. Yung mga sa Ebreyo po, kahit na ayon sa kautusan ang sinusunod nila, pero binago po nila. Imbis na mga panganay na mga hayop ang kanilang ihandog sa Diyos, imbis na mga hunang bunga ang ihandog nila sa Diyos. Kahit ano na lang po, basta makapaghandog sila. Mga hayop na may depresya, pilay, bulag, kung ano-ano na, may sakit. Mga gulayan na kahit na hindi na magaganda, ika nga hindi na first class, basta masabi lang makapaghandog sila. Kaya ang sabi ng Biblia, inalis na. Merong inalis. Alin ang inalis? Hunang handog. Anong pinalit? Yung handog ni Jesus. Siya pong pinalit. Kaya dito sa kwento ni Pablo, itong mga tinutukoy niyang tao, nagsisikap po sila. Pero, sad to say, hindi po nalugod ang Diyos sa kanila. Verse 3, sapagkat hindi nila nakikilala pagpapawalang sala na kaluhog ng Diyos at nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamarahan sa halip na sundin ang pamamarahan ng Diyos. Verse 4, si Kristo ang ganan ng kautusan at sa gayon ang sino mang nananalig sa Kanya ay pawawalang sala. Inalis na po yung unang handog. Alin na pinalit? Ang handog ni Jesus. Kaya yung kautusan, ang sabi niya, ano sabi ni Pablo? Si Kristo ang ganan ng kautusan. Magbuhat po nang ipinanganak si Jesus dito sa mundo. Yun, yung kautusan na yon, nabaliwala na po. Ating pinagkila si Jesus. Kaya sabi ni Pablo, tignan pa natin sa gawa. Ganito po sinasabi niya. Basahin po natin ano. Ito, sa gawa, chapter 13, verse 38 and 39. O simulan na natin sa 36. Nang may sa katuparan ni David ang kalooban ng Diyos, siya'y namatay at nalibing sa piling ng kanyang mga magulang at dumanas ng pagkabulok. Ibig sabihin, yung katawan ni David, nung namatay siya, nalusaw po. Kagaya natin, nalulusaw tayo pag namamatay tayo.
37. Subalit si Jesus na muling binuhay ng Diyos ay hindi dumanas ng pagkabulok. Yan. Hindi po naalala nyo ba yung kwento? Nung inatulan si Jesus ng kamatayan at pinako sa cross nang ibaba ni Jose na taga Arimatea, si Jesus sa ibabaw ng cross, nilibing. At nung magpunta po si Magdalena sa loob ng libingan, sa kuweba, wala siyang nakitang bangkay. Ito po yung sinasabi. Si David nakaranas ng pagkabulok ng katawan. Pero nang si Jesus, wala. Yan, hindi siya nakaranas ng pagkabulok. Kasi po, hindi po talaga siya pwedeng mabulok. Anak siya ng Diyos. Amen. Tuloy natin. 38. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na ipinangaral sa inyo, ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ni Jesus. 39. At ang lahat ng nananalig sa Kanya ay pinatawad sa lahat ng pagkakasalang hindi may patawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ni Moises. Yung handog po nila sa panahon ni Moises, hindi po pwede makapawi ng kasalanan. Kaya ginawa ng Diyos, inalis yung unang handog. At ang ipinalit po, yung handog ni Jesus. Ito po yung pagkapako sa niya, pagkapako niya sa krus. Hindi lang po pinatawad ang mga kasalanan ang sabi ng Biblia, ayon naman kay San Pedro na apostol. Tingnan natin yung kanyang sulat. Anong banggit ni Apostol Pedro? Unang Pedro. Tingnan po natin sa 24. Unang Pedro, yung patungkol sa 2:24. Tingnan natin. Ganito po mababasa. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Kung wala pong sugat na nangyari kay Jesus, wala tayong kagalingan sa ating mga sakit. Bakit gumagaling ang sakit ng tao? Dahil po sa dugo sa ibabaw ng krus ni Jesus. Maliwanag po ang sabi ng kasulatan. Anong sabi niya? Kayo'y gumaling. Kaya kung may sakit po tayo, meron tayong nararamdaman, meron problema. Kailangan po manampalataya lang tayo na tayo pinagaling na ng Diyos. Iba po yung sistema ng spiritual. Isipin niyo po, sa spiritual, kahit hindi ka pa talagang magaling basta kapag sinabi mo sa Diyos, Diyos ko, pagalingin mo ako. Paniwalaan mo yun. Yun po ang susi ng kagalingan. Naalala niyo po ba yung kasaysayan ni Jesus? Na meron siya nadahanan na isang bulag. Anong sabi ng bulag? Jesus, anak ni David. Tapos sabi ng mga tao, yung mga alagad niya, huwag kang maingay. Pero ano sabi ni Jesus? Hindi, tingnan natin. Nilapitan siya ni Jesus. Anong gusto mong mangyari? Sabi niya. Gusto ko po makakita. Dahil yun ang kanyang pananampalataya. Anong ginawa ni Jesus? Binigay po ang gusto niya. At siya po nakakita. Kaya sinasabi nga ng Biblia, kung si Jesus na kaya niyang ibigay sa atin
Yan kayang kagalingan ang hindi kayang ibigay ng Diyos. Kaya sabi ni Pedro, sa kanyang pagkamatay sa cross, nagsigaling kayo. Yan po ang tamang pananampalataya. Kailangan paniwalahan mo kung ano yung iniingi mo sa Diyos. Kasi kung yung iba kasi kaya nabibigo, nagkakaroon sila ng duda. Hindi po gano'n ang Biblia. Tignan natin dito sa Hebreo chapter 11. Ano pa ang turo ng Biblia po sa atin, mga tao? Ito. Babasahin po natin ang nakasulat. Hebreo chapter 11 verse 1. Tayo may pananalig sa Diyos kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin. Halimbawa, may problema ka. Anong inaasahan mo? Kagalingan. Kung may karamdaman ka. Kapag may problema ka, anong inaasahan mo? Yung problema mo, ma-solve. Anong sabi ng Biblia? Ang liwanag po. Anong nakalagay? Tayo may pananalig. Kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin. Kailangan angkinin mo. Kailangan nariin mo na pinagaling ka ng Diyos. Na yung problema mong mabigat, nilutasan ng Diyos. Yan ang tamang pananalig sa Diyos. Hindi yung ang tagal ko nang lumalapit sa Diyos, ang tagal ko nang nananalangin sa Diyos, bakit hanggang ngayon? Hindi pa rin ako gumagaling. Bakit hanggang ngayon? Problema ko pa rin ngayon. Pagka ganyan po ang inyong paniwala, wala. Kulang po kayo sa pananampalataya sa Diyos. Kasi kung totoo pananampalataya mo, hindi mo papaglalangan ng Diyos. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? Siyempre, Diyos yan. Kung ano sinabi niya, kanyang gagawin. Kaya nandito po sa ibabaw ng mundo ang ating Panginoong Yesus at nangangaral siya. Anong sabi niya? Dito po sa Mateo 6:8. Ganito po ang sinasabi ng ating Panginoong Yesukristo sa kanyang pangangaral. Babasahin natin. Mateo 6:8. Huwag ninyo silang tularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo ingin sa Kanya. Isipin niyo po ito bago ka palang lalapit sa Diyos, bago ka palang magsasalita sa Diyos sa iyong panalangin, alam na ng Diyos ang kailangan mo. Kanya lang, naniniwala ka ba sa Diyos? Yan ang susi. Kaya mo lang mapapagalaw ang kapangyarihan ng Diyos dahil sa iyong paniwala, sa iyong pananalig sa Kanya. Balikan natin yung Hebreo. Anong sinasabi po doon? Tutuloy natin. Hebreo chapter 11, verse 1. Tayo may pananalig sa Diyos kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Yan bang kagalingan nakikita natin? Hindi po. Kapag mabigat ba problema, yung solusyon nakikita mo ba? Hindi. Pero kung nananalig, naniniwala ka sa Diyos, na yung mga bagay na hiningi mong yan mangyayari, bukal sa iyong puso. Alam naman ng Diyos yan Maliwanag naman ang sabi ni Jesus
Hindi ka pa nagsasalita, sabi niya. Alam na ng Diyos ang kailangan mo, kaibigan. Baka nagkukulang ka ng paniwala sa Diyos. Baka kagaya ka na sinabi ni Pablo, gusto nilang maging kalugod-lugod sa Diyos, pero nabigo sila. Meron silang reliyon, pero bigo sila. Kaya ang panalangin ni Pablo, ang gusto ko, panalangin ko sa Diyos, maligtas sila. Ibig sabihin, hindi lang yung problema nilang malutas, kundi yung kaluluwa nila maligtas sa apoy ng impyerno. Yun ang mahalaga eh. Yung sakit po. May tao namamatay, may sakit. May namamatay, walang sakit. Ipinapakita lang ng kasaysayan, lahat ng tao mamamatay. May sakit, walang sakit. Mamamatay. Una-una nga lang. Ang mahalaga, yung kaligtasan mo. Yung kaligtasan mo, ang importante. Na pag namatay ka, hindi ka pupunta ng impyerno, kundi pupunta ka sa langit. Yang kagalingan, biyaya ng Diyos po yan. Biyaya, grasya. Hindi galing sa iyo yan. Yan ay kaloob ng Diyos. Maging yung kaligtasan, kaloob ng Panginoon Diyos yan. Wala tayong ginawa. Manapa. Buti po, maawain ng Diyos eh. Kaya kung hindi, ewan ko. Lahat tayo, pare-pareho tayong lalako sa apoy ng impyerno. Sa totoo lang, mahabagin talaga ang Diyos. Kapag mahal siya, mahal niya tayo. Ngayon ang tanong, mahal ba natin ang Diyos? Baka mangyari yung mga sinasabi ng iba. Pahingin yan, pahingin ito, pahingin yan, pahingin ito. Puro lang tayo hihingi sa Diyos. Ang tanong, yung bang gusto ng Diyos na ibibigay natin? Yan ang malaking problema ng tao. Kaya pag dumating ang problema, ayan na, Diyos ko, tulungan mo naman ako. Ganyan ang tao. Hindi dapat ganyan ang ugali natin. Kailangan, anong sabi ni Pablo? Sa unang Thessalonica chapter 6, 5, basahin po natin. Anong sabi ni Apostol Pablo? Unang Thessalonica chapter 5 verse 16, 17, 18. Magalak kayong lagi, maging matyaga sa panalangin. Nananalangin ba kayo, kaibigan? Matyaga ba kayo? Bigyan ko yun ng halimbawa. Si Jesus nung manalangin isang oras. Kaya nyo bang manalangin ng isang oras? O sabihin natin, kaya nyo bang kumain ng isang oras? O sige, tanongin ko kayo. Ay, hindi nyo kayang manalangin ng isang oras? Subukin nyo kumain ng isang oras. Yan ang challenge. Okay, balikan natin. Magalak kayong lagi, maging matyaga sa panalangin, at ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yahon ang ibig ng Diyos. Ito pa po ang isa. Baka naman tayo nangingi sa Diyos, hindi man lang tayo marunong magpasalamat. Alam nyo, pag mananalangin kayo, ang gagawin ninyo, isa lang, magpasalamat po muna kayo sa Diyos. Papurihan ninyo ang Diyos, awitan ninyo ang Diyos ng mga hawitin makalangit. Then at saka kayo iiling ng inyong gusto. Yung iba pag lumod, Diyos ko, bigyan mo ko ng ganyan. Diyos ko, pagalingin mo po ako. Diyos ko, puro pang sarili ang gusto. Pero yung kalooban ng Diyos, ayon sa Biblia, nagagawa ba natin, kaibigan? Mag-isip naman po kayo.
Hindi po utusan ng Diyos. Diyos yan. Pero, pwede natin siyang utusan. Sa paanong paraan? Pagsunod sa kanyang kalooban. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat mayroon kang turo't aral na nagbibigay liwanag sa amin. Salamat kaming nabubuhay sa panahon ngayon. Doon na kami nakabatay sa kamatayan ni Jesus. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Nawa buksan mo ang puso ng bawat isa nakikinig sa bidyong ito. Nanonood ng bidyong ito. At kung hindi po ayon sa iyong kalooban ng kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila at na makasunod po sila sa iyong kalooban. Sapagkat kaming mga tao, wala po kami magagawa. Ano man ang pagsisikap ng tao? Bigo sa dulo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, ito po ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa loob ng tahanan ni Kuya Romy. Ito po. Ipagigita po natin at Ate Dorcas. Ayan. Oh. Isipin nyo po ang edad nila. Di 80 na po sila. Pero biyaya ng Panginoon Diyos, malakas sila. Malusog. Ayan. Apo naman po nila yan. O, ikot natin muli. Ayan. Ang ari at reyna ng tahanan. Ayan. Ano po? Malakas pa sila, kaibigan. Sa biyaya at tawa ng Panginoon Diyos. Po. Once again, nandito po tayo sa Barangay 103. Sony, District 1, Tondo, Manila. Dito po sa Romana Extension, corner. Ano ba yung corner doon, Kuya Rome? Lacson. Lacson Street. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating home Bible study. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.